Memphis Grizzlies nahaharap sa panibagong hamon. Hindi makakapaglaro na isang buong season ang Memphis Grizzlies center na si Steven Adams ngayong panibagong season ng NBA. Si Steven Adams ay napili ng Oklahoma City Thunder sa 12 overall pick noong 2013 NBA draft. Sa kanyang debut game ay nakagawa siya ng 2 points, 3 rebounds, 1 assist at 3 fouls sa loob ng 18.5 minutes. Sa season ng 2013 to 2014 ay nakasama pa siya sa NBA All-Rookie Second Team. 2013 nang siya ay matrade sa New Orleans Pelicans bilang parte ng deal. January 2020 na maka-score lang siya ng 4 points pero nakagawa naman siya ng season high 20 rebounds kung saan ay nanalo sila kontra sa Milwaukee Bucks sa score na 131 to 126. August 2021 nang matrade naman siya sa Memphis Grizzlies. October 2021 na maka-score siya ng season high 17 points, 9 rebounds at 5 assists kung saan ay nanalo sila kontra sa LA Clippers sa score na 120 to 114. At nitong October lang ay nag-sign siya ng 2-year contract extension sa halaga ng $25.2 million. Si Steven Adams ay hindi na nakapaglaro pa ng regular season game para sa Grizzlies mula nang ito ay magka-injury ng January. At nitong linggo lang ay sinabi ng Grizzlies na ang non-operative rehabilitation ay hindi napagaling ang kanyang ongoing knee instability. Dagdag pa ng Grizzlies na inaasahan na makakamit ni Adams ang kanyang full recovery sa pag-uumpisa pa ng 2024 to 2025 season. Sa dalawang preseason games ay nakapaglaro pa si Steven Adams kung saan ay naka-score ito ng 9 points at 10 rebounds sa loob ng 27 minutes. Noong una ay ini-expect na mamimiss ni Steven Adams ang 3 hanggang 5 linggo pagkatapos itong ma-injured na mag-dive ito para makuha ang loose ball sa laban nila sa Phoenix Suns. Pero ang kanyang absence ay na-extend hanggang sa natitirang games ng 2022 to 2023 season. Ibig sabihin ang pagkawala ni Steven Adams para sa buong season ay isa na namang challenge sa team ng Memphis Grizzlies para sa panibagong season ng NBA ngayong 2023 to 2024 season. Si Ja Morant ay mamimiss ang 25 games dahil sa league suspension sa kanya. At ang kanilang big man na si Brandon Clark ay hindi rin makapaglaro dahil sa Achilles rehabilitation. Sayang nga lang dahil si Steven Adams na 6'11" ay isang malakas na rebounder at defender para sa team. Sa nakaraang season bago pa ma-injured si Adams ay nag-rank number 2 ang Memphis sa rebound percentage at offensive rebound percentage. Sa kanyang 10-year career sa liga ay nag-average siya ng 8.6 points, 11.5 rebounds at 2.3 assists. Isang malaking katanungan kung ano ang gagawing hakbang ng Memphis Grizzlies para mapunan ang pagkawala ni Steven Adams sa team. Milwaukee Bucks star player si Giannis Antetokounmpo pumayag na rin na mag-sign ng 3-year contract extension. Si Giannis Antetokounmpo ay napili ng Milwaukee Bucks sa 15th overall pick sa 2013 NBA draft. October 2013 nang ito ay maglaro ng kanyang NBA debut sa edad na 18 years and 311 years old, isa sa youngest NBA players. Siya ay agad na nag-average ng 6.8 points, 4.4 rebounds, 1.9 assists, 0.8 steals at 0.8 blocks sa 77 appearances nito sa kanyang rookie season. Sa pagtatapos ng 2013 to 2014 ay kasali siya sa NBA All-Rookie Second Team. 2015 nang si Giannis Antetokounmpo ay parangalan ng Eastern Conference Player of the Week para sa games niya ng February 2 to 8. Sumali rin siya sa taong ito ng slam dunk contest sa NBA All-Star Weekend. 2017 nang siya ay mapili na maging starter player para sa Eastern Conference All-Star Team para sa 2017 NBA All-Star Game. Siya ang youngest player in franchise history na mag-start sa All-Star Game. Siya rin ang first Greek NBA All-Star. Natanggap niya rin ang award na NBA Most Improved Player Award para sa season ng 2016 to 2017 at siya ang first player sa Bucks history na nakatanggap nito. Sa 2019 NBA Awards ay nakuha niya ang award ng Most Valuable Player bilang third youngest player na makareceive ng MVP award sa pangunguna ni LeBron James at Derrick Rose. 2020 naman na makuha niya ang kanyang second consecutive Most Valuable Player Award. At noong Lunes ay nag-agree na si Giannis Antetokounmpo sa 3-year deal contract extension sa halaga ng $186 million ayon ito sa ESPN. Ang nasabing extension ay pagpapakita umano ng commitment ng superstar sa franchise na nag-draft sa kanya mula sa Greece ng 2013 bilang pang 15th overall pick. At ang Milwaukee Bucks ang nagsilbi nitong gabay para mas pa-develop pa ito na maging one of the most dominant
dominant forces in NBA history. Dahil naman sa over 38 rule ng CBA, si Giannis Antetokounmpo ay maaaring mag-sign muli ng short-term deal sa Bucks sa taong 2026 ng isa pang 4-year extension sa 2028. Kilala si Giannis Antetokounmpo bilang one of the greatest players sa league's history. Mayroon siyang record na 2021 NBA Championship and Finals MVP, 2 times bilang league's MVP, at siya ay may career high average sa 31.1 points. Siya rin ay isa sa 3 players in history na mayroong MVP, Finals MVP at Defensive Player of the Year award, na tanging si Michael Jordan at Hakeem Olajuwon lang ang nakagawa din ng ganitong record. Coach Popovich ng San Antonio Spurs pinag-iisipan pa ang best role para kay Victor Wembanyama. Ayon nga kay Coach Popovich, isa sa cool question na hinaharap ngayon ng kanyang team na San Antonio Spurs ay kung ano ang magiging best position para kay Victor Wembanyama. Ito kaya ay mailalagay sa center spot o kaya naman ay mailalagay kaya ito sa 2 forward spots. Pero mukhang ang best role position sa kanya ay maging isang power forward. Sa bawat game kasi na naglalaro si Wembanyama ay ginagampanan nito ang role ng isang power forward, kasama sina Zach Collins at Charles Bassey bilang mga starting center. Minsan ay nilalagay din ng Spurs si Wembanyama sa center position, pero madalas itong nananatili sa wing ng court. Noong nakarang Miyerkules ang Houston Rockets ay nahirapan, kung saan ay kinailangang gumamit ng 6 na iba't ibang players ang Rockets para bantayan si Wembanyama. First quarter pa lang ay nakatutok na sa kanya sina Jason Tate, Jabari Smith, Amen Thompson, Cam Whitmore, Reggie Bullock at Alperen Sengun. Matagal pa ang mangyayaring experimentation ni Coach Greg Popovich para sa season. Sa ngayon na para kay Coach, ang magiging starting lineup nila ay kinabibilangan ng 6'8" na si Jeremy Sohan bilang kanilang starting point guard, kasama sina Devin Vassell, Keldon Johnson, Wembanyama at Collins. Ang kanilang starting point guard noong nakarang taon na si Troy Jones ay nag-sign ng 2-year extension ngayong offseason, at siya ay maaaring mahugot din sa bench ng Spurs para mas mapalakas pa ang kanilang lineup para sa bagong season ng NBA. At dyan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.